bless you and I'll make you famous, and you'll be a blessing to others. I will bless all those people who bless you. I will curse all those people who curse you. I will bless you and I'll make you famous, and you'll be a blessing to others. All the families on earth will be blessed. All the families on earth will be blessed. All the families on earth will be blessed to you. Go to the land that he will show you. He will make you into a great nation. He will bless you and he'll make you famous, and you'll be a blessing to others. He will bless all those people who bless you. He will curse all those people who curse you. He will bless you and he'll make you famous, and you'll be a blessing to others. All the families on earth will be blessed. All the families on earth will be blessed. All the families on earth will be blessed to you. All the families on earth will be blessed. All the families on earth will be blessed. All the families on earth will be blessed through you. All the earth will sing and give you praise. All the nations will come and worship you. Every tribe and people will bless your name. Every knee will bow and every tongue confess that you are Lord. You are Lord. All the families on earth will be blessed. All the families on earth will be blessed. All the families on earth will be blessed through you. Oh, all the families on earth will be blessed. All the families on earth will be blessed. All the families on earth will be blessed through you.
bless you and I'll make you famous, and you'll be a blessing to others. I will bless all those people who bless you. I will curse all those people who curse you. I will bless you and I'll make you famous, and you'll be a blessing to others. All the families on earth will be blessed. All the families on earth will be blessed. All the families on earth will be blessed to you. Go to the land that He will show you. He will make you into a great nation. He will bless you and He'll make you famous, and you'll be a blessing to others. He will bless all those people who bless you. He will curse all those people who curse you. He will bless you and He'll make you famous, and you'll be a blessing to others. All the families on earth will be blessed. All the families on earth will be blessed. All the families on earth will be blessed to you. All the families on earth will be blessed. All the families on earth will be blessed. All the families on earth will be blessed through you. All the earth will sing and give you praise. All the nations will come and worship you. Every tribe and people will bless your name. Every knee will bow and every tongue confess that you are Lord. You are Lord. All the families on earth will be blessed. All the families on earth will be blessed. All the families on earth will be blessed through you. Oh, all the families on earth will be blessed. All the families on earth will be blessed. All the families on earth will be blessed through you.
bless you and I'll make you famous, and you'll be a blessing to others. I will bless all those people who bless you. I will curse all those people who curse you. I will bless you and I'll make you famous, and you'll be a blessing to others. All the families on earth will be blessed. All the families on earth will be blessed. All the families on earth will be blessed to you. Go to the land that He will show you. He will make you into a great nation. He will bless you and He'll make you famous, and you'll be a blessing to others. He will bless all those people who bless you. He will curse all those people who curse you. He will bless you and He'll make you famous, and you'll be a blessing to others. All the families on earth will be blessed. All the families on earth will be blessed. All the families on earth will be blessed through you. All the families on earth will be blessed. All the families on earth will be blessed. All the families on earth will be blessed through you. All the earth will sing and give you praise. All the nations will come and worship you. Every tribe and people will bless your name. Every knee will bow and every tongue confess that you are Lord. You are Lord. All the families on earth will be blessed. All the families on earth will be blessed. All the families on earth will be blessed through you. Oh, all the families on earth will be blessed. All the families on earth will be blessed. All the families on earth will be blessed through you.
Hallelujah! Sama-sama nating awitan ng Panginoon. Purihin siya. Hallelujah! Napakabuti ng ating Diyos, di siya nagbabago. Napakabuti ng ating Diyos, di siya nagkukulang. Itaas ang ngalan niya, lahat ng nilikha. Napakabuti nga ng ating Diyos. Napakabuti ng ating Diyos, di siya nagbabago. Napakabuti ng ating Diyos, di siya nagkukulang. Itaas ang ngalan niya, lahat ng nilikha. Napakabuti nga ng ating Diyos. Ang nais ko'y magpasalamat sa ating Diyos. Ang nais ko ay magpuri, itaas ang ngalan ni Jesus. Napakabuti ng ating Diyos, di siya nagbabago. Napakabuti ng ating Diyos, di siya nagkukulang. Itaas ang ngalan niya, lahat ng nilikha. Napakabuti nga ng ating Diyos. Ang nais ko'y magpasalamat sa ating Diyos. Ang nais ko ay magpuri, itaas ang ngalan ni Jesus. Napakabuti ng ating Diyos, di siya nagbabago. Napakabuti ng ating Diyos, di siya nagkukulang. Itaas ang ngalan niya, lahat ng nilikha. Napakabuti nga ng ating Diyos. Napakabuti nga ng ating Diyos. Napakabuti nga ng ating Diyos. Napakabuti mo, Panginoon. Hallelujah! Purihin ka. Hallelujah! Pupurihin ka namin, Panginoon, at sasambahin magpakailanman. Walang hanggang katapatan sa buhay ko'y lagi mong laan. Narito dahil sa biyaya mo, habang buhay magpupuri sa iyo. Walang hanggang katapatan sa buhay ko'y lagi mong laan. Narito dahil sa biyaya mo, habang buhay magpupuri sa iyo. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig. Itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan ang iyong kalwalhatian. Kadakilan mo'y di mapapantayan.
walang hanggan. Katapatan sa buhay ko'y lagi mong laan. Narito dahil sa biyaya mo, habang buhay magpupuri sa iyo. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig. Tatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian. Kadakilan mo'y di mapapantayan. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig. Tatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian. Kadakilan mo'y di mapapantayan. Jesus, sa'yo ang kapurihan, kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang kamurihan, kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Oh, Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig. Tatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian. Kadakilan mo'y di mapapantayan. Purihin ka, Panginoon, luwalhati ang iyong pangalan. Jesus, dakila ka. Jesus, sa'yo ang kapurihan, kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang kapurihan, kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Sa awit, tataas ang aking tinig. Tatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian. Kadakilan
di mapapantayan. Jesus, oh Jesus, dakila ka. Amen. So welcome po, a blessed Sunday everyone sa ating po mga taga Joshua Generation and even yung mga VIP po natin, mga very important person, mga first timers sa ating pong gawain ngayon. Amen. Binabati po namin ang lahat ng mga taga Joshua Generation, Luzon, Visayas, Mindanao, and our international churches. Maraming salamat po sa ating pong pakikijoin sa ating pong gawain for this Sunday. Amen? So mga kapatid, napaka-bless po natin. Amen? Dahil po tayo po ay pinagpala ng Panginoon. Amen? Dahil nakikita po natin tayo po ay malalakas, may buhay. Amen? This year 2026. Amen ba? Palakpakan natin ang Panginoon sapagkat napakabuti ng Diyos sa atin. He is faithful sa atin for the year 2025 and still He is faithful to us. Amen. This 2026. Amen. So mapalad po yung ang pag-asa ay ang Panginoon. Na tayo ay umaasa lang sa Diyos na buhay. Amen. Purihin ang Diyos. So ngayon po mga kapatid, continuation po ito ng ating pong theme, ng ating pong topic. It's all about, mga kapatid, it's all about the power of the tongue. Amen? So, mga kapatid, napakaganda po nito pong ating pong topic for this, the whole January. Because we will start our 2026 right. Amen? Na-i-start po natin ang ating pong taon ng 2026 ng tama. Kasi pinag-aaralan po natin kung paano po natin aalamin, kung paano po natin gagamitin ang ating mga labi, ang ating mga dila, na magkaroon ng tunay na kapangyarihan. Ang mga dilang ito hindi magamit ng kaaway, kundi magamit ng Diyos. Amen? Magamit ng Diyos ang ating mga bibig para i-proclaim si Jesus. Amen? I-proclaim ang good news ng pagliligtas ng ating Panginoon. Magamit ang ating mga bibig para i-bless yung kapatid mo. Amen? Sabihin mo na sa kapatid mo, I'm glad to see you. Amen? Amen? Sabihin mo sa kapatid mo, a blessed day sa iyo. Amen? Blessing be upon you. Amen? So, lahat ng pwede nating sabihin na magaganda para sa ating mga kapatid, amen, ay sabihin na natin kasi there is power. Sa mga kapatid, there is power in our tongue. Amen? So, for today, ang ating pong pag-aaralan, ang ating pong ninilay-nilayin at samahan tayo ng Panginoon, it's all about the power of the tongue. What you say shapes the battle. Amen? Kung ano po yung sinasabi natin, kung ano po yung dinideclare ng ating mga bibig, amen, yun po ang huhubog sa ating mga battles. Amen? Totoo ba mga kapatid, lahat po tayo nasa battle? Amen? Lahat po tayo nasa labanan. Amen? Habang hindi pa po tayo kinukuha ni Lord, habang hindi pa po tayo nakakarating doon sa Kanya, habang nandito pa po tayo sa mundong ibabaw, mga kapatid, tayo po ay nasa labanan. Amen? Labanang spiritual. Amen? Sometimes, labanang physical, di ba? Lalo na sa mga hindi po naniniwala sa Panginoon, talagang physical ang labanan. Pero sa atin po, mga kapatid, tayo po ay nasa spiritual battle. Amen? So, kung ano po yung sinasabi natin, ano yung lumalabas sa mga bibig natin, yun po yung mag-shape. Yun po yung huhubog ng ating pong mga laban. Amen? So, hindi lang po laban sa paligid.
laban din po sa mga sinasabi natin. Amen? So, di ba? Nung nakaraan, ang topic po natin is also about the power of the tongue, mga kapatid. So, minsan, hindi po si Satanas ang problema. Amen? Minsan, lagi nating tinuturo, ay kasi si Satanas yan di ba? Lagi tinuturo natin si Satanas. Pero minsan, yung sarili nating salita, yun po minsan ang problema. Amen? Yung mga salitang lumalabas sa bibig natin, yun po minsan ang nagiging problema. Amen? Nagagamit yung mga bibig natin ng kaaway para mas lumala ang problema. So, sa spiritual warfare po, mga kapatid, ibig sabihin ng spiritual warfare, labanang spiritual, di ba? So, mga nakakaraan nating topic is all about spiritual warfare. Ngayon pong 2026, matindi po ang laban natin kasi spiritual warfare po ang buong 2026. Amen? So, talagang labanan po ang makikita po natin. So, kailangan alam po natin kung paano natin gamitin ang ating mga labi. Amen? Hindi lang po ito panglabas na laban. So, may internal battle na nangyayari po sa atin araw-araw. Amen? Meron pong nangyayaring battle, internal battle araw-araw sa buhay po natin. So, ang unang bumubuo, nagmo-mold ng ating pong direction sa laban kung ano yung sinasabi natin. Amen? So, kaya importante po ito mga kapatid kasi tayo po sa ating po nakasalalay yung ating pong paghubog sa labanang ito. Amen? Tandaan natin mga kapatid, kapag naging Christian ka, na-encounter mo si Lord, na-encounter natin ang Panginoong Hesukristo, so doon na po yung simula. Amen? Na meron tayong spiritual warfare, merong labanan. Amen? Gusto tayong agawin ng kaaway dahil kay Lord na tayo di ba? Kay Lord na tayo mga anak na ng Diyos. Amen? At gusto ng kalaban, magamit pati ang ating labi para mahatak niya tayo. Amen? So, yung salita natin, yun po yung nagseset, amen, nagseset ng labanan. Amen? Kung ikaw ba ay lalaban o susuko, kahit simula pa lang. Minsan, simula pa lang ng laban ay suko na ako. So, lumalabas ito sa bibig natin. Dapat hindi, mga kapatid. So, kailangan sa simula pa lang ng laban, sasabihin natin, panalo na po tayo. Amen? Amen. So, ang mga tao, mga kapatid, tayo po, lalo tayong mga Christian, palagi po tayong nananalangin, di ba? Lagi tayong nagpe-pray. So, sa panalangin natin, sinasambit natin sa Panginoon yung mga hinihingi natin. Amen? Yung mga prayers natin sa ating mahal sa buhay, na may sakit. Amen? Yung mga prayers natin sa mga mahal sa buhay natin na sila ay maligtas. Amen? Na sila ay mabless. So, marami tayong mga panalangin. Even sa simbahan, marami tayong prayers. So, minsan, pag nananalangin tayo, o kadalasan, pag nagpe-pray, marami tayong mga panalangin, parang walang breakthrough, di ba? Parang walang nangyayari minsan dun sa panalangin. Parang walang breakthrough. So, hindi dahil walang breakthrough, hindi dahil sa mahina ang Diyos. Kasi mahina yung Diyos natin. Di ba? Minsan, ganun ang isipin, parang hindi tayo nadidinig ng Diyos sa ating mga prayer. So, hindi dahil doon, kundi pagkatapos natin mag-pray, kinokontra natin ng salita yung ating mga panalangin. Amen? Sometimes mismo tayo na nananalangin, pagdating ng battle o pagdating na sa totoong buhay, kasi nasa harap ka ng Diyos, nanalangin ka, pagdating na nung on the job na or on the spot, ay kinokontra natin yung prayer natin. Diba? Minsan, pag may sakit tayo, papag-pray natin kay Lord, Lord, yes, there will be a breakthrough sa aking health, a long and satisfied life. Tapos, pagkatapos nun,
So ay, ano na tayo? Ay, totoo kaya yun? Totoo kaya yung salita ng Diyos? Totoo kayang gagaling ako? Totoo kayang may miracle si Lord? So minsan nagda-doubt tayo, mismo yung salita natin, yung prayer natin, hindi natin tinatayuan. Amen? So kaninang umaga po, so habang ako po ay nagpe-pray at i-start na po na manalangin sa Panginoon, mag-start mag-pray sa Lord at mag-meditate sa Word, bigla pong inano ako ng Panginoon, inalapit po ako kay Brother Dick kasi kami po yung magkasama sa kwarto at siya po yung gising na nung bago mag-morning prayer pero ako po yung nag-i-study. So pag ano ko po, biglang ng Holy Spirit, lapitan mo si Brother Dick. Kasi si Brother Dick po ay yung kanya pong level ng kanyang oxygen ay bumabagsak. At saka kahit na minsan mataas, tapos yung kanyang heart rate minsan mababa, mataas. So meron pong fluctuation. So sabi ko, hindi ito pwede, kailangan mag-declare kami. So kinuha ko po yung kamay niya. Sabi ko, pa, mag-pray tayo. Ipag-pray natin yan. So we declare everything na promise ng Panginoon. Ang sabi ko, long and satisfied life, good health, lahat na ng declaration ay sinabi ko. Pinag-pray namin. So, yun po, kapag nag-pray tayo, tatayuan po natin. So kanina, nung nagpunta po ako sa palengke, pagbalik ko, abay, wala ang motor, lumabas. Amen. Sabi ko, nasa na siya? Lumabas pala at pumunta doon sa isang lugar, sa Ibiza. So, pagbalik, medyo hinahapo, pero declare pa rin. Pinapag-pray pa rin natin. Amen. Bagamat, syempre, merong medisina, may oxygen concentrator, may mga bagay na iniinom po tayo, pero dapat mga kapatid, tatayuan talaga natin. Amen? Tatayuan natin kung ano yung pinapag-pray po natin. And tapos kanina nag-aayos na po ako ng mga gamit and everything. So, nag-aayos na ako ng damit ko. So, pagdating ng malapit na pong kaming aalis, sabi niya, magka-fellowship siya. Ibasta mo yung damit ko. Di ba minsan magda-doubt ka? Di ba? Kasi dapat nasa bahay lang siya, ganon. Nasa katabi ng oxygen. Pero praise God, mga kapatid. Nandito po si Brother Dick at umaten po siya. Pupurihin ng Panginoon. At i-conquer lang natin yung mountain sa pamamagitan ng ating pong declaration ng pananalig. Amen? So, hindi pwede tayong humingi ng tagumpay tapos araw-araw mong sinasabi na wala na, talo na, lugi na. Amen? Pero nagdi-declare yan ng victory. Tapos lalabas sa bibig mo, wala na, talo na. Amen? So, hindi po pala ganon, mga kapatid. Ang dila natin ay hindi echo ng problem. Hindi echo ng problem. Ang dila natin, ang labi natin, ito po ay deklarasyon ng pananalig. Amen? Declaration ng pananampalataya. Pakita natin, amen, na we have the power, yung totoong kapangyarihan ng ating mga bibig. Amen? So, sabi po dyan, God speaks through His Word, and we respond through obedience and faith-filled words. So, ito po pala yun, mga kapatid. So, hindi po sapat lang na narinig po natin ang salita ng Diyos. Marami pong nakakarinig ng salita ng Diyos. Amen? Kahit hindi nga, believer, nakakarinig pa rin ng salita ng Diyos. Lalo po sa atin, hindi lang po sapat na narinig natin ang salita. Amen? Kailangan po tayong tumugon sa pamamagitan ng pananalita na mayroong pananampalataya. So gagamitin po pala natin ang ating mga labi, ang ating bibig, mga kapatid, upang yung salita ng Diyos ay maging buhay. Amen? Kasi hindi po ito magiging buhay kung hindi po natin ito sasabihin. Amen? Kung hindi po natin pananaligan. Kung naririnig lang natin pero wala tayong tunay na pananampalataya,
Lagi po natin dinideclare ang word. Amen. Every day na meron po tayong circumstansya sa buhay, dapat po pala i-declare natin ang word. Amen. Kaya yun po yung talagang nakikita sa atin. Amen. Yung tunay na pananampalataya. Sabi dyan, what you tolerate verbally, you empower spiritually. What you tolerate verbally, you empower spiritually. Amen? Kapag hinayaan po natin, mga kapatid, na lumabas sa bibig natin ang negatibo, tandaan natin to, kapag lumabas ang negative sa ating mga bibig, binibigyan natin ng lakas ang maling espiritu sa buhay natin. Ibig sabihin, ang pinapalakas natin yung negative spirit, amen, yung maling espiritu sa atin, kapag ka po lumalabas sa atin ay negative. Amen? Nagkakaroon ng power. Mas lumalakas siya kapag pinapalabas natin yung mga negative. Amen? Ay, malala na ako. O, anong kapangyarihan ang meron doon? Di ba negative, di ba? So, ay, wala akong pera. Amen? Wala ka talagang pera, hindi ka magkakapera. Amen? Kasi maling spirito nga ang lumalabas sa ating bibig. Maling spirito yung pinapalakas natin. Hindi na ako aasenso. Lumabas sa bibig natin, hindi ka na aasenso. So, negatibo. So, maling espiritu yung pinapalakas natin sa mga buhay po natin. Di ba? Pero kung positibong words, amen, pagpapalain ako ng Diyos. Amen? So, tunay, lumalabas sa bibig mo, kapangyarihan ng Diyos. Amen, na ikaw ay tunay na pagpapalain. Amen? The Lord will heal me. So, gagalingin ka ng Diyos. Amen? Kapag sinabi natin yun, kasi may power nga eh. Amen, mga kapatid? So, hindi po emosyon, mga kapatid. Mga kapatid, bibigyan mo ng lakas. Kapag po ganun, binibigyan natin ng lakas yung maling espiritu sa buhay. So, the battle is won not by shouting louder, but by speaking truer. Amen? Hindi po palakasan ito ng salita or ng boses kapag may laban. Kapag may kaaway ka, kalaban mo ay hindi naman tao, di ba? Kalaban natin ay spirit. Kapag minsan malakasan ng boses, hindi po doon lang tayo mananalo. Kundi laliman natin ang pananalig natin. Amen? Malakas nga ang salita mo, kulang ka naman sa pananalig, di ba? Kailangan laliman natin ang ating pananalig. Hindi po emosyon ang nagwawagi, kundi yung katotohanan na binibigkas po natin. Amen? Kapag katotohanan na binibigkas po natin, doon po makikita, amen, na merong kapangyarihan. Sabi diyan sa Job 22:28. You will declare a thing, and it will happen, and light will shine on your ways. Grabe, ganda nito mga kapatid. You will declare a thing, and it will happen, and light will shine on your ways. So, mayroong kapangyarihan ang declaration. Amen? Kasi sabi dyan, you will declare a thing. Ano daw? Mangyayari ito. Amen? So, meron pong kapangyarihan. Hindi lang po dasal. Hindi po masama na magdasal tayo araw-araw. That is our communication kay Lord. Amen? Our intimate communication kay Lord. Pero, kailangan, habang tayo po'y nagdadasal, meron din kaakibat tayong binibigkas na direksyon ng buhay natin. Amen? Kasi ito po yung mag-shape ng ating pong buhay. Sabi po sa Mark chapter 11, verse 23, I tell you the truth, you can say to this mountain, may you be lifted up and thrown into the sea, and it will happen. Diba? So, pansinin niyo po itong verse na ito ng Mark 11:23. Hindi po sinabi dyan
na pray to the mountain. Ano pong sinabi? Say, sabihin mo sa mountain, sa bundok. Hindi sinabing pray to the mountain. Sabi doon, say to the mountain. Ano pong gagamitin natin? Kapag ka po say to the mountain, syempre, yung mga labi po natin. Amen? So, ang laban na tinatapos sa salita. So, itong pong verse na ito, kasi ito po may meaning po itong mountain. Pwede pong ang mountain ay problem. Amen? Pwede yung mountain ng mga challenges ng ating buhay. Amen? So, pwede mo daw sabihin sa problema. Pwede mong sabihin sa mga challenges, dun sa mga pinagdadaanan natin, sasabihan mo. Amen? Amen? Anong ibig sabihin nun? So, sasabihin, kumbaga, i-declare mo na ikaw, problema ka, tapos ka na sa pangalan ni Jesus. Amen? Praise God. Ikaw na panghihina, tapos ka na sa pangalan ni Jesus. So, dapat daw sabihin, hindi lang po ipapag-pray, dapat pala gamitin natin yung kapangyarihan ng ating mga bibig, ng ating mga labi. Amen? So, ganun po pala yun. Kapag ka po tayo, Kristiyano, powerless tayo kapag ka hindi natin ginagamit yung bibig natin. Amen? Sa pagde-declare ng mabubuting sinasabi ng Panginoon sa atin. Amen? So, the word, number 1, the word define your position. So, lahat po ng lumalabas sa bibig po natin, lahat ng sinasabi natin, nagsasabi kung saan ka sa laban. Kung ano ang posisyon mo sa labanan. Kung ano yung sinasabi natin. Kung ang posisyon natin, tayo ay victorious. Kung ang posisyon natin, talunan. So, saan po magmumula na tayo po ay talunan? Sa bibig natin. Saan magmumula na tayo po ay victorious? Sa bibig po natin. Amen? So, word defines our position. Anong sabi dyan sa Romans chapter 10, verse 10? For it is by believing in your heart that you are made right with God. And it is by openly declaring your faith that you are saved. Amen? Hindi lang po paniniwala ang mahalaga. Mahalaga po yung declaration. Amen? Sabi dyan, and it is by openly declaring your faith and that you are saved. Amen? So, kahit po naman sa pinapanalangin natin ng mga kapatid natin na gusto natin na ma-born again, ma-save, di ba? Hindi lang po basta prayer lang po yun. Siyempre, sisimulan natin sa prayer. Paano niya makikilala si Lord kung hindi natin siya share ng ating mga bibig, di ba? Kung hindi natin ipapaliwanag sa Kanya na kailangan niyang maligtas. So, gagamitin pa din po natin yung ating mga bibig. Amen? Hindi lang po prayer, pero by declaration. So, ang bibig po natin, mga kapatid, ang mga labi natin, ang naglalagay sa atin sa tamang posisyon. Amen? So, grabe po mga kapatid, nagagawa ng bibig, no? Yung posisyon po natin ay doon po makikita kung tayo ay tagumpay o kung tayo po ay talunan. Nang dahil lamang sa maliit na labi natin, sa maliit na dila po natin. Amen? So, katulad po ni Joshua at ni Caleb, kung babasahin po natin sa book, sa libro, yung kwento ni Joshua at ni Caleb, mga kapatid, nag-declare sila, nung nakita nila ang lupain na pinapunta sila doon, nung nakita nila, ang sinabi nila, we can conquer it. Amen, di ba? Sabi doon, matatalo natin sila o makakonquer natin yung lugar na yan. Di ba? Sabi ni Caleb and ni Joshua. Pero yung mga ibang spies, yung ibang mga nagpunta doon at inispiya yung lugar, sabi nila, nako, we are like grasshopper. Amen? Doon sa word nila,
para daw silang grasshopper, di ba? Pero kay Joshua at kay Caleb, we can conquer it. Amen? Nung nakita nila malalaki yung tao doon, malalaki ang ubas, naku, puro giant yung mga tao, natakot itong mga spies, di ba? Sabi nila, naku, para tayong mga grasshopper. Pero kay Joshua at kay Caleb, we can conquer it. So, kung ano yung kinahinatnan ni Joshua at ni Caleb, naging victorious sila. Amen? Nakapasok sila sa lupain. Pero yung mga spies na di natin alam kung ano-anong sinasabi nila, di ba? Negative words yung lumabas sa kanila, mga kapatid. So, iba yung naging destiny nila. Amen? So, magkaiba sila. So, ganun po mga kapatid. So, sa atin po, mga kapatid, bilang tayo, gusto natin makita kung anong posisyon natin sa labanan, i-check po natin na madalas, amen, yung sinasabi po natin, yung mga binabanggit natin kapag may challenges. Kapag may problema ka, ano ba ang lumalabas sa bibig mo? Amen? Ang hirap naman, kaya ko ba to? Amen? Mali po yun. Dapat pala, kapag may challenge sa buhay, amen, i-check natin. Huwag tayong agad-agad magsasambit ng salita kasi pag napakawalan na natin, may kapangyarihan dyan di ba? Kapag lumabas na, so talagang mahihirapan tayo, amen? Parang ako po, testimony ko po, kapag ka po, pagod na ako, pagsakay ko po sa sasakyan, ang hirap, pagod na ako, maghapon talaga akong pagod, amen? Pero pag sinabi mo, by the grace of God, amen, by the joy that comes from the strength na galing sa Panginoon, maghapong malakas ka, amen? Maghapong kang victorious, di ba? Pero kung lulumbok-lumbok ka, sinasabi mo, ang hirap, pagod ako, hirap na hirap ako, yun ka na maghapon, amen? Yun na maghapon yung laban mo. So, kailangan pala, i-check po natin madalas kung ano po yung lumalabas sa mga bibig natin, amen? So, dapat daw, i-align natin ang confession natin sa Word of God. Lahat po, dapat maging po tayo, maging clarify yung ating pong salita. May clarity, yung confession natin mga kapatid is based and aligned sa Word of God. Amen? Kasi wala namang sasabihin ng Word of God na negative. Amen? So, hindi po takot ang dapat na manaig sa atin, di ba? Sabi doon kay Joshua, huwag kayong matakot. Amen? Amen? Dahil si Lord ay kasama natin. Amen? So number 2, words either sustain or drain you. Amen? So ito pala mga words na lumalabas po sa atin mga kapatid, pwede po itong salita ay pwedeng magpalakas sa atin. Pwede din yung salita na lumalabas sa atin ay salita na pwedeng magpapahina sa atin. Amen? So, yun po. So, ganun po ka-powerful yung ating mga labi, yung ating mga dila. Sabi sa Proverbs chapter 15 verse 4, gentle words are a tree of life. A deceitful tongue crushes the spirit. Gentle words are a tree of life. Grabe, no? Kapag pala yung words natin. Kasi pag sinabi mong yung pagsasalita mo is very gentle, amen, ito po ay a tree of life. Ito po ay puno ng buhay. Amen. Nakakabuhay po ito kapag po yung paggamit natin ng salita, sabi dyan, yung gentle words. Pwede kasing yung isang salita, mga kapatid, pwedeng maging iba ang meaning sa ibang tao, di ba? Kahit isang salita yan, pag hindi gentle yung pagsasalita, di ba yung mga, sino ba yung mga ibang nasa probinsya na kapag sinabi na nagagalit na ako, parang hindi ka naman matatakot, di ba? Di ba? Meron pang mga example nila, papatayin kita. Di ba? Iba yung nagiging pag very gentle ka magsalita, di ba? Pero sabi na galit na ako. So, iba yun, di ba? Talagang lumalabas. So, ito po yung Proverbs 15:4. Hindi lahat ng pagod natin galing sa trabaho. Amen? So, may mga pagod tayo
na galing minsan sa sarili nating bibig. Amen? Kahit kapag ikaw nagse-cell group, amen? Sino ba mga nagse-cell group dito? Amen? So, sa sariling bibig natin, kapag sinabi mong pagod na ako sa kanila, so yun, mapapagod ka talaga no. Manggagaling sa bibig mo na ikaw ay talagang mapapagod na doon. Hindi dahil doon sa ministry, hindi dahil doon sa trabaho, hindi dahil doon sa ginagawa mo sa church, kundi dahil sa lumalabas sa bibig mo, kaya ka napapagod. Amen? So, katulad ni David, si David po, ano ang declaration ni David? The Lord is my shepherd. Amen? So, yung declaration ni David, yun po ay isa sa lumakas sa gitna ng gera. Sa gera po na labanan ni David, dahil sinasabi niya na the Lord is my shepherd. So, lumalakas siya sa gitna ng labanan. Amen. Pero ito pong si Saul. Si Saul, kilala niyo po ba si Saul? Siyempre, alam natin sa Bible, si Saul po ay naging hari. Pero puro po siya insecurity at saka comparison. Diba? So, magkaiba sila ni David. Si David, sabi niya, the Lord is my shepherd. Si Saul, puro siya, reklamo, insecurity, comparison. So, si Saul, unti-unti siyang bumagsak. Amen ba? Si Saul, unti-unting bumagsak. Pero si David, siya po ay lumakas sa gitna ng gera. So, yun po mga kapatid. Parang cellphone. Sino may mga cellphone dito? Amen. Yung mga nanonood sa ating YouTube, sa ating pong online, may mga cellphone. Lahat tayo, karamihan na nga yata ng Pilipino, walang cellphone di ba? Lahat may cellphone. So, kung puro drain apps ang bukas sa cellphone natin, kahit fully charged yan, mauubos. Amen? Nauubos. Parang ganun tayo, kailangan fully charged tayo ng presensya ng Panginoon, fully charged tayo ng Word of God. Amen? Para hindi po tayo mag-drain. Amen? Para hindi po tayo maubos. Amen? Para hindi tayo malowbat. Amen? So, ano pong dapat natin gawin, mga kapatid? Dito po sa sinasabi ng ating pong pinag-uusapan. Mag-set daw po tayo ng word. Kung meron pong fasting sa ating mga, sa pagkain, dapat may fasting po tayo sa word. Sa paglabas ng bibig natin. Amen? Ng mga reklamo. Diba yan po yung tendency natin palagi tayo nagre-reklamo, dapat mag-fasting tayo sa salitang reklamo ng reklamo, diba? Word fast. Imbis na fasting sa food. Amen? Pero mahalaga po din yung fasting sa food, mga kapatid, very powerful yun. Ganon din po sa word fast. Huwag po tayong kailangan piliin po natin mga salitang lalabas sa atin. Amen? Kasi hindi po yung nakakawala sa Diyos Amen? Lahat siya naririnig ng Panginoon. Kung anong sinasabi mo, yun tuloy ang nangyayari sa'yo. Amen? Praise God. Hallelujah. So, palitan po natin yung mga negative self-talk ng spiritual or scriptural affirmation. Amen? So, yung mga negative na salita na lumalabas sa bibig natin, wag na po yun. Palitan po natin ito ng scriptural affirmation, mga salita na galing sa Panginoon, salita na galing sa Word of God. Amen? So, hindi po tayo mapapahamak. Amen? Praise God. And last, number 3 po. Words release momentum. So, ang salita po, ang humihila sa atin. Ito po yung nagseset o nagre-release ng momentum. So, may mga salitang humihila sa atin, pabalik. At meron po naman mga salita na nagtutulak sa atin ng pasulong. Amen? So, sa Hebrew chapter 10, verse 23, let us hold tightly without wavering in the hope we affirm.
Sabi dyan, so yung hope, yung pag-asa, mga kapatid, dapat pinanghahawakan natin yung pag-asa natin sa Diyos, yung pag-asa natin sa Panginoon, sa pamamagitan ng ng confession. Amen? Iko-confess natin lagi yung pag-asa natin sa Diyos. Hindi lang po pakiramdam po, di ba? Hindi, kailangan i-confess natin na talagang totoo sa mga buhay natin. Amen, na tayo po ay may pag-asa sa Diyos. Amen, na may pag-asa tayo kahit mahirap ang mamuhay dito sa mundo, di ba? Kasi nakikipaglaban po tayo eh. Amen, meron tong battle. Pero, ang maganda po sa atin, amen. Kapag kinonfess natin yung pag-asa natin, there is victory. Amen. Praise God. Katulad po ni Ezekiel. Amen. Yung si Ezekiel, yung dry bones, yung mga dry na buto na walang buhay, nagsalita si Ezekiel, sabi niya, nagsalita siya ng buhay at nagkaroon ng buhay yung dry bones. Amen. Ganon din sa mga buhay natin. Amen. Kapag walang-wala, huwag kang magsasalita ng wala. Amen? Buhayin natin, Lord, Ikaw ang aming great provider. Amen? So, Ikaw ang aming great healer. Amen? Ikaw ang aming sanctifier. Sabihin mo na kung sino si Lord sa buhay mo at magkakaroon ng buhay. Amen? Sa inyong tahanan, the Lord is our peace. Amen? So, siya yung kapayapaan sa ating tahanan, i-declare natin yon at magkakaroon ng buhay lahat ng salita, katulad ni Ezekiel, na nabuhay yung dry bones dahil nagsalita siya. Amen? So, kapag puro tayo reklamo, katulad ng mga Israelita noong panahon sa wilderness, puro sila nagsasalita ng mga negative. Papatayin mo ba kami dito sa disyerto dahil wala kaming makain, walang inumin, lahat na lang puro reklamo, hindi sila mag-declare na, Lord, salamat, pagpapalain mo kami. Ayun, nangyari sa kanila, 40 days doon, 40 years sila doon sa wilderness, na hirap sila. Amen? May mga nangamatay pa. Amen? So sa atin mga kapatid, ito po mensaheng ito, gusto ng Diyos sa atin, na tayo po'y mag-speak ng life, ng buhay. Everything na nakikita natin na parang mamamatay na, kailangan magkaroon ng buhay. Amen? Nakikita natin, halimbawa, mababa na yung oxygen, mag-declare tayo ng mataas na oxygen. Amen? Kung nakikita natin na ang sasakit na ng katawan natin, mag-declare tayo, Lord, palalakasin mo kami. Amen? Bibigyan mo kami ng bagong bones. Amen? Hallelujah. Praise God. Amen? Purihin ng Panginoon. At syempre, kailangan maging disiplinado tayo sa ating pong mga sarili. Amen? Amen. Purihin ng Panginoon. So, mga kapatid, kailangan daw i-practice natin daily ang ating faith declaration. Practice natin yon pag-uwi natin, pagkatapos natin dito, amen, pagkatapos natin mapakinggan ang salita ng Diyos, hindi po doon nagtatapos. Ang battle po, pag-uwi po natin, amen, pag-uwi natin, pag nandun na tayo sa tunay na lugar ng battlefield, amen, kailangan i-practice natin ang daily faith declaration. So, isurround down natin ang ating mga sarili sa mga tamang tao na magaganda ang pananalita. Amen? Sometimes, syempre, minsan nakakasalamuhan natin, nagkakaroon tayo ng mga barkada na negative yung mga sinasabi, negative yung mga ginagawa. Amen? So, mag-decision ka. Amen? Dapat mag-decision ka na maputol yung mga negative na yun. Dalhin mo. Amen? Dalhin mo yung mga tao na negative ang outlook sa buhay o negative yung kanila mga pananaw sa buhay. Dapat magamit tayo. Amen? So yun mga kapatid, kailangan po natin, amen, bantayan bawat salita. Pero kailangan din natin mag-declare ng magagandang bagay na ginawa ng Diyos sa atin at magagandang positibong deklarasyon ng word ng Panginoon. Amen? Praise God. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Glory to God. And right now, tayo pong lahat ay
ay magdi-declare. Tayo pong lahat ay tumayo, mga kapatid. Lahat po tayo ay sumabay sa isang declaration na ito na kailangan natin dahil merong kapangyarihan sa bawat salita o bawat words na lumalabas po sa ating mga bibig. Amen? Sabay-sabay po natin i-declare, mga kapatid, ang ating pong personal declaration. Amen. 1, 2, 3, say, I declare my words aligned with God's will. I speak faith over fear, truth over lies, and victory over every battle I face. Hallelujah! Praise God! Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah! Amen. Tayo po'y makaupo na at sinasabi dyan sa ating pong declaration na dinideclare natin na lahat po ng mga words na lalabas sa atin dapat naka-align sa salita ng Diyos, naka-align sa kalooban ng Diyos. Amen? At ano daw? Tayo po'y laging magsasalita ng pananampalataya over fear. So, talunin natin ang takot. Saan ka ba natatakot? Amen? Dapat talunin natin siya ng pagsasalita natin ng pananampalataya. And syempre, kailangan matalo natin ang lies. Ibig sabihin yung mga kasinungalingan ng diablo, kasinungalingan ng espiritu na yan ng katotohanan. Talunin natin ang katotohanan ng salita ng Diyos. Amen? At i-declare natin lagi ang victory. Yung panalo lagi tayo sa battle na kinakaharap po natin. Amen? Purihin ang Panginoon. So, mga kapatid, in conclusion po, hindi ka tahimik sa laban. Amen? Araw-araw. Kasi hindi dapat natatamimi tayo, hindi dapat lagi tayo walang sinasabi sa labanan ng buhay. Araw-araw ka daw magsalita. Ang tanong, kaninong panig ang tinutulungan ng ating mga bibig? Amen? Ano yung panig na tinutulungan ng bibig natin? So, kung relentless ang laban, amen, kung walang hanggan ang labanan, amen, dapat daw relentless din tayo sa tamang pananalita natin. Amen? So, ano po ang ating word for this Sunday? Your words decide your warfare. Amen? Yung ating pong salita ang nagdi-decide ng aming pong laban. Amen? Purihin ang Panginoon. Palakpakan po natin ang Panginoon Diyos. Sa labang ito, tayo na ang panalo. Amen? Purihin po natin. Sa laban na ito, tayo ang panalo. Amen. Purihin ang Panginoon. Palakpakan po natin si Lord. Tayo po lahat ay tumayo, mga kapatid. Hallelujah. Purihin ang Diyos. Thank you, Lord. Purihin ka, Panginoon. Pasalamatan ka, Lord God, sa araw na ito, Lord God, sapagkat mayroon po kapangyarihang bumaba sa bawat isa sa amin, Panginoon. May kapangyarihan kang binigay sa amin through our tongue, Lord God, sa pamamagitan ng mga labi namin, ng aming po mga dila. Kami po, Panginoon, ay tinuruan mo, Lord God, na kami po ay mag-declare, Panginoon. Lord God, tatayuan namin ang laban na ito, Lord God. Yung words, Lord God, yun po yung magdi-define ng posisyon namin. Lord, ang posisyon namin, Panginoon, ay hindi po talunan. Ang posisyon po namin, kami po ay panalo. Kami po ay victorious, Panginoon. Lord, salamat po, Lord God. Salamat, Lord God, sapagkat yung words, Lord God, na dapat nalalabas sa amin, Panginoon, ay siyang magsusustain sa amin, Lord God. Mas lalakas pa kami kapag kami nagsalita, Panginoon. Hindi po kami matutuyo. Hindi po kami ma-drain, Panginoon Diyos, Lord God. We also know, Lord God, that your words, Lord God, releases, Lord God, momentum, Lord God. Release momentum, Lord God. Lord, hindi po kami paatras. Kami po'y paabante, Panginoon, dahil kami po'y may pag-asa sa Diyos. May pag-asa sa kami sa Panginoon na siyang nagligtas sa amin. Ano man ang sitwasyon ng bawat isa sa amin ngayon, meron man kaming karamdaman, meron man kami
bibigyan mo kami ng labi na magdi-declare na magagandang bagay na nanggagaling sa iyo. Lord, salamat Panginoon at iaanoin mo ang aming mga labi, Panginoong Diyos. At bibigyan mo kami ng mga labi, Lord God, na magdi-declare na kami ay victorious, Lord God. Lord, salamat po Panginoon, for we know lahat po ng aming pong mga pinagdadaanan ngayon na battle, Panginoon. Tutulungan mo kami, Panginoon. Sasamahan mo kami, hindi mo kami iiwan, Lord God. We thank you, Lord. We bless you, Lord God. We thank you so much, oh God. In Jesus' name, say amen and amen. Praise God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Ako po si Emmy Alfonte, isang manggagawa ng Las Piñas Local Church ng Metro South 1 District. Ngayong umaga, nais kong ibahagi ang aking journey sa giving, particular sa tithes. Una kong narinig ang tungkol sa tithes noong hindi pa ako mananampalataya. Isang araw, bumisita ako sa aking ate galing sa trabaho. Bagong sweldo ako noon. Sabi niya sa akin, Emmy, mag-tithes ka. Ano ba yung tithes? Tanong ko. 10% ng sweldo mo, Anya. Nasa isip ko, magbibigay ako ng 100 pesos, hindi naman nila alam kung magkano ang sweldo ko. Ibinigay ko sa treasurer nila ang pera at umuwi na sa boarding house. Noong mga panahong yun, tuwing sumasahod ako, isang linggo lang ubus na ang pera ko. At kailangan ko ng mangutang sa kasamahan ko sa trabaho, kahit pamasahe. Pero laking gulat ko, nung sumunod na sweldo, hindi ko na kailangang mangutang dahil sa mismong araw ng sweldo, may pera pang natira sa wallet ko. Hindi ko makalimutan ang pangyayaring yun dahil iba po talaga yun sa lahat ng pagkakataong tumanggap ako ng sweldo. Kaya noong ako'y nakakilala sa Panginoong Jesus, nagkaroon ako ng matibay na paniniwala na hindi niya ako pababayaan kahit sa maliliit o malalaking pangangailangan ko, pati na sa pera. Isang araw, habang ako ay nagpa-fasting at nag-iisa sa opisina, narinig ko ang tinig ng Diyos sa aking puso. Mag-tithes ka. At malinaw niyang sinabi ang halaga. Ngunit wala akong pera noon. Kaya sabi ko, Lord, bigyan mo ako ng pang-tithes. Pagkalipas lamang ng ilang minuto, dumating ang isang kasamahan sa opisina at inabot sa akin ang eksaktong halaga ng ita-tithes ko. Sabi ni Lord, ibigay ko daw to sa iyo. Namangha ako, syempre natuwa din ako. Tinanggap ko yung pera at agad ko binigay yun sa finance bilang tithes. Nang hapon din yun, bago mag-uwian, may isang kapatid na nagyaya sa akin sumama sa supermarket. Akala ko ay taga-bitbit lang ako. Ngunit hindi ko inakala na makakatanggap din ako ng pagpapala. At yun ay higit pa sa halagang aking ibinigay. Totoo po talagang we cannot outgive God. Naniniwala ako sa pangako ng Diyos sa Malakay 3:10. Buksan ko ang durungawan ng langit at ibuhos ko sa inyo ang masaganang pagpapala. Kapag subukin natin, ibigay sa Kanya ang ating ikapu. Kaya mula noon, tapat ko pong ibinibigay ang aking tithes at love offering sa Panginoon. Isa sa mga kamanghamanghang pagpapala ng Diyos sa aking buhay ay nung ikinasal kami ni Pastor June, mula sa souvenirs hanggang sa reception, mula sa maliliit hanggang sa malalaking pangangailangan namin sa kasal, lahat ay sinuplay ng Panginoon. Pati na bahay, binigyan kami ng Panginoon at kumpleto na ito sa magagamit. Glory to God. Nagpatuloy kami sa pagiging tapat sa pagbibigay at nakita namin ang katapatan ng Diyos sa aming mga anak. Sa kanilang pag-aaral na i-provide ang lahat ng financial at material needs hanggang kolehiyo. Sa ngayon, 2 na ang nakapagtapos, isa ay graduating at ang bunso ay nasa kolehiyo na rin. Patuloy na nagbubuhos ng kanyang kabutihan ang Panginoon at kasama dito ang favor. Isa sa mga huling patutuo ay ang estate tax amnesty, kung saan mula sa mahigit 3.1 million pesos, naging 150,000 pesos na lang ang aming nabayaran. Talaga pong tapat ang Diyos. Noong 2019, nag-announce ang gobyerno na may tax amnesty sa unpaid estate tax. Naisip namin magkapatid na ito na ang aming pagkakataon. And ang mga land properties sa Mindanao na namana namin sa aming mga magulang ay di pa nahati at napatituluhan sa aming mga anak. Pero dahil sa pandemic at lockdowns, hindi na process ng mabilis ang mga required documents at malapit na ang deadline. Ngunit, again, tunay na favor ni God na extend ang deadline twice from June 14, 2021 to June 14, 2025.
Sa totoo lang, sa tuwing matanggap ko ang konting share ko sa income ng lupa namin, ibinibigay ko yun as tithes and minsan as first fruit kapag first share ko for the year. Mga kapatid, ang katapatan ng Panginoon ay hindi nawawala sa mga anak na tapat siyang pinararangalan even sa tithes, offerings, at first fruits. Sabi nga niya, subukin niyo ako. If we believe that everything comes from God, we can give back to Him willingly and cheerfully. Sangayon ako sa sinabi sa 1 Corinthians 29:14. Everything comes from you, and we have given you only what comes from your hand. Tunay ngang kamangha-mangha ang magagawa ng Panginoon kung hahayaan lang natin siyang maghari sa ating buhay. Muli, ako po si Emmy Alfonte, na buong pusong nagsasabi, sa Diyos ang papuri. Receive this teaching blessing. The Lord bless you and keep you. May the Lord make His face shine upon you, be gracious to you. May the Lord be countenance towards you and give you His peace. Shalom and God bless. Be filled with God's fire and glory. Go to the land that I will show you. I will make you into a great nation. I will bless you and I'll make you famous. And you'll be a blessing to others. I will bless all those people who bless you. I will curse all those people who curse you. I will bless you and I'll make you famous, and you'll be a blessing to others. All the families on earth will be blessed. All the families on earth will be blessed. All the families on earth will be blessed to you. To the land that He will show you. He will make you into a great nation. He will bless you and He'll make you famous, and you'll be a blessing to others. He will bless all those people who bless you. He will curse all those people who curse you. He will bless you and He'll make you famous, and you'll be a blessing to others. All the families on earth will be blessed. All the families on earth will be blessed. All the families on earth will be blessed through you. All the families on earth will be blessed. All the families on earth will be blessed. All the families on earth will be blessed through you. All the earth will sing and give you praise. All the nations will come and worship you. Every tribe and people will bless your name. Every knee will bow and every tongue confess that you are Lord. You are Lord. All the families on earth will be blessed. All the families on earth will be blessed. All the families on earth will be blessed through you.